Welcome back to a series so in heat. Even Kai subscribed. In today's video mga kaunggoy, pag-uusapan natin ang yung PBA courtside reporter na si Apple David mga kaunggoy, no? And medyo nagte-trending, actually nagte-trending nga siya ngayon. Hanggang ngayon nagte-trending po siya. Because apparently, meron po siyang karelasyon na player, NCAA Letran Knights. So isa po siyang guard sa NCAA Letran Knights mga kaunggoy, basketball player. So apparently si Chad Gamad ay 18 years old habang si Apple David ay 34 years old mga kaunggoy, no? So PBA courtside reporter mga kaunggoy. So and apparently ang daming nagbabash sa kanila. Ang daming nagagalit sa kanila kasi yung age gap daw tinatawag pong predator, tinatawag pong predator, manipulator daw si Apple David kasi nga yung pinagsasabi ng mga feminists ngayon yung about sa frontal lobe and all this shit. Pag-uusapan natin yon and ire-rebat natin yung mga bullshit na yan mga kaunggoy sa video na ito. So without further ado, let's begin! Let's up those numbers! Alrighty mga kaunggoy, it is I, Manong Jaire. Ngayon pag-uusapan natin itong issue na lumalaganap dito sa social media. Mga kaunggoy, syempre, the chismis is real. Alam niyo naman ang mga Pilipino, di ba? Pag merong shit na nangyayari sa ibang tao, syempre, pinagchichismisan po yan. Oh! So, ang ongoing chismis ngayon is about sa 16 years age gap na yung relationship ni Apple David at Chad Gamad mga kaunggoy. Ang pinag-uusapan ngayon, no? 34 years old na courtside reporter. Tapos si Chad Gamad ay isang 18 years old na basketball player. Ngayon, ang daming nagagalit dito na, predator, groomer mga kaunggoy. Ulul. Paano naging groomer yan? Ang pagkakaalam ko, 18 years old is the legal age. Legal age na po ang 18 years old mga kaunggoy. So, meaning to say, since 18 years old si Chad Gamad, tapos 34 years old si Apple David, they are both adults. Both consenting adults. Anong mali dito? Wala akong nakikitang mali. Mabuti sana kung si Chad Gamad ay siguro mga 16 years old, no? Doon may problema talaga. Kasi nga, 16 years old, di ba? 17, 16 years old. Minor pa yon syempre, di ba? 18 years old po siya. 18 years old na siya. Consenting adults na po silang dalawa. Legal adult na po si Chad Gamad, 18 years old. Ang pagkakaalam ko nga, once na you hit 18 years old, di ba? Pwede ka na daw makulong, di ba? At saka ang pagkakaalam ko, once you reach 18 years old, pwede ka nang bumili ng alak sa mga establishments, di ba? Kasi hindi ka na daw minor, you are a legal adult. At di ba, 18 years old, pwede ka na rin bumoto, di ba? Like, botante na rin pag 18 years old. Ano pa ba pwede gawin? Pwede ka na rin kumuha ng, di ba, ng driver's license pag 18 years old ka na. At pagkakaalam ko rin, pwede ka na rin magtrabaho pag 18 years old ka na, no? So, anong pinagsasabi ng mga feminist, yung modern feminist ngayon? Alam niyo yung mga putang inang mga feminist na shit dito sa Pilipinas, di ba? Sinasabi nila, wala pa siyang, hindi pa developed ang frontal lobe. Ganun ba? So, if we are to fucking use that logic, sinasabi nila na ang 18 years old ay hindi pa developed ang frontal lobe. Meaning to say, so, dapat pala, yung mga 18 years old, hindi pwedeng bumoto.
Like, we are using that logic, mga kaunggoy. So, ibig sabihin, hindi po pwedeng bumoto ang mga 18 years old, mga kaunggoy. Kasi nga, yung frontal lobe and all of the shit na pinagsasabi nila, di ba? So, kasi pinaglalaban nila yung frontal lobe, mga kaunggoy eh, no? So, dapat, pag 18 years old ka, hindi ka pa muna pwedeng bumoto, hindi ka muna pwedeng kumuha ng driver's license. Ang age na dapat kang kumuha ng driver's license at bumoto, dapat mga nasa 30 plus years old ka na, mga kaunggoy. According to their fucking logic, mga kaunggoy. Pag 18 years old ka, hindi ka pwedeng gumawa ng mga kung ano-ano. Dapat 30 years old ka. Dapat 20 years old ka, mga kaunggoy. Kasi hindi ka pa daw consenting adult. According to the fucking feminist na sinasabi frontal lobe, whatever the fuck, mga kaunggoy. According to them, hindi ka pa daw consenting adult, mga kaunggoy. Diba? Ang galing, diba? Okay, so ito yung sinasabi ni Apple, okay? Sabi ni Apple, according kay Apple, naging effortless at natural ang connection nila ni Chad. At inamin niyang ngayon niya nararamdaman ang ganitong klase ng kaligayahan. Oh! Pareho naman sila masaya. So bakit yung pinoproblema, mga kaunggoy, porket sa age gap, mga kaunggoy? Like, eto tatanungin ko yung mga dyan, yung mga ibang feminist dyan. Bakit pag yung babae may boyfriend na matanda, okay lang sa kanila yon? Oh, sugar daddy, ganyan, blah, blah, blah. Like, okay sa kanila yon. Pero bakit pag yung lalaki, merong girlfriend na mas matanda sa kanila, ay, hindi pwede yun kasi ganito, ganyan. Dapat, ano ba yung pinagsasabi nila na age gap, age bracket, mga kaunggoy, or whatever the fuck they keep on saying, mga kaunggoy. Like, anong mali? Like, ang pagkakalam ko, buhay nila yan. Decision nila yan. It's their decision na maging sila. So, bakit yung pinoproblema? Hayaan nyo na lang sila, mga kaunggoy. Hindi naman kayo nasa relasyon, di ba? You're not in the relationship. Hindi naman kayo yung nagmamahalan dyan, di ba, mga kaunggoy? So, bakit kayo nangingialam? Ano ba problema nyo dyan? No? At saka, di ba, sila din yung nagsasabi na age is just a number, di ba? Yung mga feminists, di ba? So, ano pinoproblema nila, mga kaunggoy? Hindi ko maintindihan eh. Oh, ito. Ito sabi ni Apple, David, I know it's a very risky relationship because of the age gap, but it's the risk we are both taking and I hope people can be kind enough to allow us to do that in peace. Tama naman. Sa mga na-offend, we're sorry, but we just ask for respect as this should be a happy time for us. Oh, kita nyo? Like, ang dami pa rin naghaha-react to, mga kaunggoy. O, kikita nyo? Like, siya na nga yung nagpapakumbaba. Humingi na nga siya ng paumanhin sa mga bashers at sa mga galit sa relationship nila. No, mga kaunggoy, siya na nga yung nagpapakumbaba. O, even nagsosorry na siya sa inyo. Even though wala siyang ginagawang masama at wala silang ginagawang masama, mga kaunggoy. They are both legal consenting adults, mga kaunggoy. Mamaya, may papanoorin po tayong video ni Soy Sadaw, mga kaunggoy, kasi ang galing ng point na ginawa ni Soy Sadaw sa video niyang yon. So pag-uusapan din natin yon at magre-react tayo doon kasi I think kung ano man yung extra na gusto kong sabihin, nasabi na mismo ni Soy Sadaw, mga kaunggoy. So mamaya pag-uusapan natin yan, mga kaunggoy. Apple David on her rumored 18 years old boyfriend. Naiintindihan ko na bata siya, but he's not a minor. Tama po. Yan, tama. No? Walang masama. He's not a minor. I'm not even a groomer. 18 na siya nung nakilala ko siya. Hindi ko naman siya pinalaki. We're happy. Supportive ang families namin. And that's what matters. Kung supportive ang family nila sa kanila, yun na yun. Hindi na kailangan ng opinion ng outside shit, mga kaunggoy. Kung supportive ang families nila both side, ayan na yun. Ang pangit lang na we're happy tas sinisira nyo ang happiness namin. Actually, dapat hindi na nagmamatter ang mga opinions ng ibang tao, mga kaunggoy. Kasi alam nyo naman,
alam nyo naman yung social media ngayon, di ba, mga kaunggoy? Like, alam nyo naman kung yung mga outrage ng social media people, lalo na yung generation ngayon, di ba, mga kaunggoy, no? So, like, don't mind na lang yung mga bullshit na sinasabi ng outside forces. Kasi, kung yung circle ninyo, family, tapos kayong dalawa, masaya naman, then go! There is nothing wrong with their relationship. And I'm talking to every people na naghaha-react at yung mga nagsasabi na, oh, groomer, ganito, ganyan, blah, blah, blah. Yung mga nagsasabi, sasabihin ko po sa inyo na according to the law, there is nothing wrong with their relationship. Period, mga kaunggoy. Okay, moving on dito sa sinabi ni Soy Sadao. Actually, ito, pagdating talaga sa mga ganito, pinapakinggan ko talaga si Soy Sadao. So, hinihintay ko ang opinion nila, Josh On Point, Soy Sadao, at nila Bugoy na Koy Koy. Kasi gusto ko malaman yung opinion nila about dito, mga kaunggoy. So, and, yeah, pagdating talaga sa mga ganito, naikinig po ako sa kanila. Kasi, di ba, alam nyo naman, yung mga feminist ngayon, syempre, kailangan nating ng mga katulad nila Soy Sadao, Bugoy na Koy Koy, at nila, sina Josh On Point. Kailangan natin yung tulad nila para i-combat yung mga growing feminist shit na lumalaganap dito ngayon sa Pilipinas, mga kaunggoy. So, kailangan natin yung mga tulad nila, no? Okay, so, let us listen to what Soy Sadao has to say. 14 minutes po itong video na to, and feeling ko marami naman tayong matutunan dito and maraming takeaway dito. Human decency na lang din, even frontal lobe. It's basic human decency na lang din, even frontal lobe is fully developed at mid-20s. Actually, ito, naalala ko lang na, actually, totoo naman talaga na ang lalaki talaga, based on science and evidence talaga, mga kaunggoy, mas mabagal talaga mag-mature ang lalaki kumpara sa babae when it comes to the brain, mga kaunggoy, no? So, I get what people are saying, mga kaunggoy, pero at the end of the day, yung outrage kasi ng mga tao, parang sinasabi nilang groomer. Wala pong grooming na nangyayari dito, mga kaunggoy, no? At the end of the day, consenting adults, walang grooming na nangyayari, end of story, mga kaunggoy, no? What has that Okay? have to do? So, ibig sabihin, yung mga 18 years old, di dapat mag-girlfriend, boyfriend, kasi hindi pa fully developed. Yan ang matagal ko na sinasabi. So, dapat yung mga 18 and below, hindi nag-girlfriend, boyfriend, o nagkataon lang kasi na mas matanda ako, kaya biglang issue yung not fully developed. Actually, yun, isa pa yun. Okay. So, ano bang point dito? Hindi pa fully developed yung frontal lobe niya at 18. So, dapat ang mga 18 years old, hindi yan nagme-make ng decisions about relationships. Or binibring up nyo lang yan kasi nga, I'm older. Oh. So now, 18 years old and below, dapat huwag kayo mag-relationship kasi hindi pa kayo develop. Tsaka isa pa, mga kaunggoy, if we are to use those fucking opinion, mga kaunggoy, edi sana, lahat ng 18 years old and below, or 18 years old, bawal muna kayo bumoto. No? Kasi kung gagamitin natin yung logic na yan, 18 years old, bawal muna tayo bumoto. Lahat ng mga 18 years old, bawal kayo bumoto. Dapat mid-20s, dun lang kayo bumoto. Ano ba yun? Oh, Now, yung Ayan. posisyon ni Apple nasa posisyon na namin na Ayan. mga rasyonal. Ito yung matagal ko nang pinupunto, guys, no? 18, pwede na yan. Pinagboboto na nga natin sila eh. oh tama. Yeah, exactly. Pinapaboto na natin sila ng presidente na kung saan ang taas ng posisyon noon na pwede makapagpabago ng sistema sa Pilipinas. 'Di ba? Ayun nga eh, like 18 years old pwedeng bumoto. Actually, mas delikado nga na desisyon yun eh. No? Like 18 years old, boboto kayo. Tapos, boboto kayo ng presidente ng Pilipinas. Which is very vital po yun para sa future ng isang country, mga kaunggoy. Diba? Mas mabigat nga na decision yun eh. Like when it comes to decision making, mga kaunggoy, diba?
Agree ako dito kay Apple. Sa totoo lang, agree ako sa kanya. Ang mga Tama. Ito. Maganda tong, napanood ko na to in advance, pero maganda tong part na to. demonize kasi dito yung mga trentahin na babae na single, miserable, at hindi masaya sa buhay. Pilit nilang Oh! Yan na nga ba yung sinasabi ko, mga kaugoy? Oh? Ay, ito, isa pa nga to eh. Oh, Coco Martin, 32 years old. Julia Montes, 18 years old. Oh, di ba? Si Idol Coco Martin po yan, mga kaugoy. Eh, no? Oh, di ba? Oh, di ba? Narinig nyo ba yung sinabi ni Soysa daw? Di ba? Yung mga single na in their 30s na babae na hindi kayang makakuha ng kahit anong lalaki, mga kaugoy, di ba? Kasi galit sila kasi mga single sila, haha, dahil sikat si Apple. Kung hindi sikat yan, walang issue yan. Exactly. pilitan na kapag 30-year-old ka na in love ka sa 19-year-old na babae o 18-year-old na babae, pilit nilang pagpipilitan, hindi pa yan matalino. So therefore, ang counter ko sa kanila, edi wag natin sila pabotohin. Kung feeling ninyo hindi pa sila dapat magdesisyon, bakit natin sila pinagdidesisyon sa pagboto? Tama! Actually, parang nasabi ko rin to kanina, pero exactly, you get what we mean. Bakit natin sila binibigyan ng driver license? It means, pwede na sila magdesisyon. Pwede na nga sila makulong eh. Diba? Oh, diba? Agree Diba? ako kay Apple dito sa totoo lang. Pero kasi pag lalaki na in love sa 18-year-old na babae, sinasabihan nila pido. Sinasabihan nila ng lalamang, ng take advantage. Babanatan tayo ng mga trentahin na babae na, doon ka sa kasing edad mo, doon ka din sa 30-year-old na babae. Eh ayaw nga namin doon. Gusto Bang! Bang! Exactly! Puta na talaga itong mga... Alam niyo yung mga nagsasabi ng mga ganon, yung mga feminist shit talaga dito sa Pilipinas eh. Yung kung ano-ano pinaglalaban nila, yung mga, alam mo yung mga feminist shit na pinaglalaban nila yung mga promiscuity, gina-justify nila yung promiscuity shit, mga kaunggoy. Ayun no? nga namin, 20-year-old na babae. Exactly. 19. Okay? Exactly. Kasi yung 30-year-old magulo na, mostly. Okay? So dito, si Apple, wala siyang kasalanan kasi nasa legal age yung lalaki. Okay? Mismo. Nagmamahalan sila, fine. Ang magugulo dito yung mga miserableng tao na nanghusga, na trentahin. Usually sila yon. Kasi ang gusto nila, sila ang ibigin. Eh, O yun nga. ayaw na nga silang ibigin ng mga tao. Most 30-year-old na women na magulo, ayaw na silang mahalin kasi nga puro Yes. trauma na. Puro trauma na, Yes. magulo, mayaw-yaw, okay? Yun. Ang hirap pakisamahan, sira na yung pair bonding, Tama. Eto, lalo na dito. nag 304 pace sila ng 20-year-old nila. Lalo na yun. Tsaka ito, mga kaunggoy. Sino ba to? Si Apple David, mga kaunggoy. Mukha naman siyang may narating na eh, di ba? Like, successful na siya sa buhay niya eh. So, I don't see the problem with this shit. Mga kaunggoy. No? Kung kaya naman nila yan, edi kaya, di ba? No? And now, hindi sila pinipili, nangaaway sila sa internet ng mga Oo. couple na may younger at older. Ngayon, nag-iba lang ng posisyon kasi babae si Apple. Pero yung sinasabi niya, yan yung matagal na namin sinasabi kami mga lalaki. Na kung 35-year-old kang lalaki, may na-inlove sa yung 19-year-old na babae, walang problema yun. Yes! Preach! Hindi ka nagtitake advantage doon. Kasi legal na yun. Pag nang shoplift nga yun sa 7-Eleven, pwede nang ikulong yun eh. It means, alam niya na yung ginagawa niya. May parusa na sa gagawin niyang desisyon na mali. Okay? Ngayon, kung ikaw babae, alam mo, nanood ka sa akin at sinabi mo, 18-year-old na babae, wag niyong mahalin yan. Tinitake advantage niyo yan. Dapat rentahin din mahalin yung babae. Ah. So, ibig sabihin, 30-year-old ka na namin pabobotohin. Girl. Kasi sabi mo, Sheesh! Ganda ng rebat na yun. Rebat pa lang tapos na. 30-year-old yung babaeng matalino eh. 25-year-old na de-develop yung frontal lobe na hindi ko naman narinig yan dati. Ngayon lang yung pinagsasabi ang mga frontal lobe shit na yan eh. Yes. So 25-year-old ka na namin bibigyan ng license. 25-year-old ka na namin pabobotohin ng presidente. Diyan pala na de-develop eh. Yung frontal lobe eh. Tama. Di ba? So, ang stand ko dito, walang problema sa ginawa ni Apple.
Walang problema sa ginawa ng boyfriend niya as long as masaya sila, gusto nila yung ginagawa nila, pareha sila nasa legal age. Yeah. Ito yung pinaka-importante. Legal. Legal age. Legal. Diba? Wala na kayo dun. Same din yan kapag may 30-year-old na lalaki na mayaman, established, na in love sa 19-year-old at yung 19-year-old na babae in love din sa kanya. No? Yung mga trentahin na galit sa ganung klaseng sistema na madalas nangyayari, shh lang kayo, tapos na prime nyo eh. Oo. Okay? Tapos na prime nyo. And mostly talaga sa Tsaka tapos na prime nila, plus damaged goods na sila. Mismo. nakikita ko talaga na babaeng single na 30, mostly na may pera, mayaman, maganda pa rin, nai-inlove talaga sila sa mas younger na lalaki. Mostly. Kasi yung kaidaran nila, nag-aaway na lang sila palagi. And tama. hindi sila sineseryoso ng 30s. Mostly mostly. Hindi lahat, mostly. Stay cold. Tsaka, ito lang masasabi ko pero good on this guy. Sino ano pangalan niya? Ito. Good on this guy kasi mukhang paldo. Mukhang paldo. Mukhang parang future secured. Which is, I fully support, mga kaunggoy. No? I fully support. If I were in his position, okay lang sa akin yun. No? At least, di ba? I can focus on my sport and all good in the hood. No, mga kaunggoy, all good in the hood. Pero what are your thoughts on all this? Like, put in the comments below and let me know. And that's the bottom line because Manong Jaira said so. I gotta head out.